Magandang araw, Math learners! Welcome sa ating math tutorial. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa translating real-life situation into algebraic expressions. At para mabilis nyo maunawaan ang lesson na ito, kailangan nyo lang i-familiarize ang inyong sarili sa mga keywords na tumutukoy sa addition, subtraction, multiplication, and division. Halimbawa sa addition, meron tayong sum, more than, plus, increased by or increased from, added by or added to, and total. Para naman sa subtraction ay subtract, take away, diminish by or diminish from, less or less than, difference, and decrease by or decrease from. And for multiplication, we have times, multiply, product, twice, thrice, area. And under naman ng division ay quotient, divided by, divided into, ratio, shared equally, grouped into. Subukan natin ito sa mga examples na meron ako dito. Unang example, 2 more than y ball pens. Ang una niyong gawin upang ito ay mai-translate from verbal phrase into algebraic expression ay alamin kung ano ang keyword na tumutukoy sa operation. Sa ating verbal phrase, ang keyword na tumutukoy sa operation ay ang more than. At ang more than, ito ay tumutukoy sa addition. Tapos meron tayong variable na y. At meron din tayong number na 2. At huwag nating kalimutan ang salitang more than. Pag sinabing more than, ang una nating isusulat ay kung anong huling term na binanggit sa verbal phrase. Kaya ang una nating isusulat dito ay ang y. Plus 2. Ito ang kanyang verbal expression. Pangalawang example, 6 less than m passengers. Ulitin lang natin ang proseso. Alamin natin ang keyword na tumutukoy sa operation. Dito sa verbal phrase na ito, ang keyword sa tumutukoy sa operation ay less than. At ang less than, ito ay tumutukoy sa subtraction. At meron tayo ulit na variable na m. Sunod, yung number na 6. At uulitin ko, gumamit tayo ng word na less than. So, ibig sabihin, ang una nating isusulat ay yung huling term na nabanggit. Walang iba kundi ito ay m. Subtraction, so we have minus. And the number 6. Ito ang kanyang algebraic expression, m minus 6. Example number 3. Twice a number, m bacteria. Again, alamin natin ang keyword. Ang keyword sa verbal phrase na ito ay twice. Pag sinabi natin twice, ito rin ay tumutukoy sa number 2. At para naman sa operation, ito ay tumutukoy sa multiplication. Kaya pag sinabi natin twice, multiplied by 2. And then, ang number m. Ang number m, ito naman ay tumutukoy sa ating variable na m. So, ang ibig sabihin, ang ating algebraic expression ay 2 times m or 2m. Para naman sa example number 4. An amount of money shared equally among 5 people. Ulitin lang natin ang proseso, alamin natin ang keywords na tumutukoy sa operation. At mula sa sentence na ito, ang keyword na tumutukoy sa operation ay shared equally. Ang shared equally ay tumutukoy sa division. At meron tayong an amount of money. Walang ibinigay na letter o variable na dapat nating sundan. So, ibig sabihin, pwede tayong magsulat kung anumang letter na gusto natin. Ang ilalagay ko dito ay X. Then, meron tayong 5 people. Ito na may tumutukoy sa number na 5. Ngayon, ilagay na natin ito sa algebraic expression. We have X divided by 5. Or x over 5. Naintindihan po ba ang lesson natin ngayon? Very good. At para subukan ang inyong kaalaman tungkol sa lesson na ito, meron akong inihanda dito. You have to write the algebraic expression for each situation in the comment section below. Antayin ko ang inyong mga sagot ha. At dito nagtatapos ang ating math tutorial. Paalam!